Sorry guys. So naputol ako ng lobat. So dito ko na lang siguro ituloy sa loob. Well, so saan ba ako kanina? Basta dun sa lugar ng mother ko, sa Usco. Parang ganun no. So wrap up ko lang yun. Basta masaya kami noon, mga kabataan namin. Kasi okay nga okay lahat until na parang naputol yung pagdating ng mga barko para magkarga ng mga asukal. So yun yung naputol. So yung mga families doon, kasama yun sa amin, yung Kala, Talambok, Juanillo, Quemco, Alicaya, Villar, Modalo, kung ano-ano pa. Kami yung mga masasaya nga rin noon, tsaka yung mga ibang, lahat yun, ano doon, na-enjoy namin yung panahon na medyo sagana pa talaga yung Osco. So, sayang lang no, naputol yun. And, yun. Tsaka pala, hindi ko natuloy yung ano ko sa father ko, yung experience ko. So, yung father ko, maski sa Osco pa lang, siyempre doon ako namulat. Yung nasabi ko na, I'm the luckiest one among the siblings sa aming magkapatid. Kasi, marami akong experiences na kasama ko yung tatay ko. So naroon na yung nabanggit ko na yata kanina, pagtatanim ng kangkong kasi nag-alaga kami ng baboy. And then ako tumatawid ako dyan from Usco to Ipil to Pinutian. Ay, ano yan? Basta yung mga doon sa lugar sa lagpas doon. May mga friends din yung ate ko doon. Yun sila Pinuti ko yun. So doon namin dinadala yung inahin namin para paanohan doon sa so yun yung experience ko no. Tapos balikan yun. Hindi no, hindi ako nahiya kung mga nandiyan mga kaibigan. Ginobiagon, Oliver, Adafon, kung sino-sino pa dyan. Kung makita ko sila ng problema. So this is my personality. So, yun, aside from pag-alagang baboy, kasama rin ako ng father ko mamingwit. Mamingwit kami ng isda, either sa doon lang sa pinagtrabahoan niya, bababa kami. Tapos maghahagis doon naman. Mamingwit kami. O minsan siya lang mamingwit. Pag uwi nun, may mga dala na, mga malalaking minus. Ganun din. So, okay yung father ko talaga. Dahil kasama ko pa yun sa pag sila, mamangka nila tatay inulit nun. Yung second husband ng lola ko. Mamangka kami doon, magpukot sa loud. Grabe. Mga ganang experience ko naman. So yan, kasama ko yung tatay ko. And then yung tatay ko, maski, parang dayo lang sa Osco na. Hindi basta-basta ginagalaw yun. Unlike kasi yung barangay captain sa amin nun, masyadong disciplinary ba. Namumugbog yun, maski sino. Naalala ko yung si Kuya Dan yung sa parang pinsan ko sa Kangkasan doon. Yung kayaya ko. At saka to si Inday Bakla. Inday Bakla na yan. Inday Bakla pero ang tindi nun. Naalala ko, nakipag-away yun ng dalawang ligahon. Malalaki. 6-footer yun. Mga ligahon yun. Sa taga-Tinagaan. Makipag-away yun. Habang may dala ng kutsilyo yung isa, maliit lang siya, tapos yung dalawa, pero hindi sabay yun, pero parang salitan lang. Makipagsabayan yun, may kutsilyo yung isa, tapos siya, irarap lang niya yung t-shirt niya, barin niya yung t-shirt niya, narap lang niya sa braso niya.
Tapos away na sila. Wala siyang, kutsilyo ha. Tapos maliit lang siya kontra doon sa 6 footer na mga ligaw. Ngayon si Inday Bakla ang tinatawag. Pero ang tuso nun. Tindi nun. Yun yung may mga talagang na mga matatapang kumbaga. Walang yun. So, yung Inday Bakla na yun, saka si Kuya Dan, kaya yayarapin. Nung yung sa barangay captain, ako na lang banggitin yung apelyido. Kasi mga kaibigan din namin, super disciplinary o masobraan na minsan. Parang ganun. Pinagromansa yung dalawa si Kuya Dan at saka si Inday Bakla. Ang dami na sa basketball court namin. Nakatingin lang. Ayun na, nakakaya. As in, lips to lips talaga sila. Si Inday Bakla at si Kuya Dan. Sabi ng barangay captain, lips to lips mo, ayaw no? Sige pa lang sa mata. Lips to lips yung dalawa. Mga memories ko talaga. Grabe. So, mga ganun. So, maski doon, tatay man o binata na medyo matigas doon. Pag yung nakitaan na kung ano man, ang gulo o nasobrahan sila sa na nananapak yun. Ganun yung attitude ng barangay captain namin. I won't mention the name, but we know who he was. Hindi pa naman ang status. Kasi okay lang. Sa amin wala yun. Kami mga nilabay rin. Ako kapatid ko. Kasi minsan dun sa lugar nila sa may Merinda yata din. May isa sa bandang liga. Paabot kami ng liga doon. Naglalaro kami doon. O gano'n. So wala. Pero hindi kami basta-basta maggalaw din. Maskin tatay ko, dayo. Alam nila, waray. Tsaka medyo makisig yung airpod ko. Tsaka dumandalaw yung tito ko doon na sundalo, special forces. Si Bernabe. Dumadalaw yun doon sa lugar namin. So, hindi kami basta-basta rin mga gano'n, pinulata, binumbog. Pati yan, mga talabok, hindi rin nila magalaw. Kasi lumalaban yun. Sila Baydante. Bayluloy. Ito ang kapatid ni Rini. Hindi nila magalaw yan. Kasi, yun nga. Bukod sa kapitbahay sila, lumalaban yung mga yan pag nagkataon. So, yun lang. Yun, flex ko lang yung muscle ng tatay ko. Maski ganun dahil, hindi basta-basta sa mga galaw. Tsaka, mabait yun. Parang ganun nga. Nakuha ko rin yung attitude na mabait pero hindi umatras kung makipag kasi minsan biroan lang din siguro yun lang yan naanuhan ko lang kasi nakita ko rin na nagkapag knuckle wrist so kwento ng doon ito bagong pa lang yung airpod ko galing sa Manila nga kanina ilang years pa lang so siyempre trabaho yan ganun lang yung bahay lang yung ng airpod ko. Tapos sa OT, minsan, tapos bahay pa rin. Ganun lang yung airpod ko. Tapos minsan, yung mga kainin nila, sila may pitmisa, sila pa to. Basta nandyan lang, hindi talaga pala yun. Minsan, libangan, inom, kaya nakinain sugal. Pero, lang, paminsanan lang yun. So, ito lang sa akin. Sabi, yung tatay mo, talagang tigasin yan. Maski maliit yan, hindi ka yan. Kasi kami mga 5'9", 5'10 kami. And no, height. And then my father is like actually 5'6 or 5'5 lang. Kasi mas malaki pa nga yung nanay ko matangkad pa. So, siya lang yung maliit sa amin. Doon siya yung pinakamatapang. Siya yung disiplinador ko. Pagka, siyempre, makukulit din ako minsan. Siya yung, pag nagaling, palhod ako. Palhod sa asin, tapos at taasan kami. Okay lang yan. Kaya discipline namin noon. Ganun, naman sa ibang magulang nun, kumpara ngayon, diba? Parang hindi mo magalaw-galaw yung anak mo.
So, hindi mo madisiplina tama. Sa panahon namin, okay lang yun kasi yun nga, you would grow up na as disciplined person din. So, saludo ko dun sa tatay ko. Then, ito ang kwento. Yung father ko na maski maliit lang, hindi basta-basta maanuhan. Kasi minsan daw, kung sino ba yun, may nag-inuman, nadaanan, or may pinunta ng airpot, pag nadaanan, hinamon daw ng inom, or hinamon ng uminom tayo, tapos hinamon ng bunong braso, so Rizal. Tapos sabi ng airpot ko, pabiro lang, ayaw ko, malaking katawan mo, tsaka malaki talaga, lapad, tsaka matagad sa kanya kasi maliit nga lang yung airpot ko. Ayaw ng airpot ko. Dali, inom tayo, parang ganun. Ayaw ko rin. So, sige, bunang braso tayo. Sabi ng airpot ko, ayaw ko kasi, malaki ka, tsaka laki ng katawan mo. Pero sabi ng airpot ko, tornilyo na lang. Gusto mo? Yung tornilyo, yung yan, ito i-rest nyo. Maglalak yung dalawang ganito nyo. Tapos rest. Resal na. Ganun na na. So, sabi ng mama, ewan ko kung sino yun. Sabi niya, sige. Para lang kasi medyo, minsan naglalabas lang siguro ng energy habang nagiinom. Sige. Sigurado, parang ganun. Bisaya yan. Parang kaya din naman kita. So, ganun na sila, dalawa. Rizal na, nagturmahan na. Doon sa iniinuman nung mama na yun. So, sabi ng mama na yun, hindi ko alam kung sino man. So, anong gusto mo? Ako ibabaw o ilalim? Sabi ng airpot ko daw, mamili ka kung anong gusto mo. yung mama ko yung malaking katawan yung pinabili. So, siya namili ngayon. So, wrestle na sila. Tapos yung isang mga kainuman doon, ng itong naggaman, nagbilang na, pag 1, 2, 3, na. So, pormahan na ng airpot ko, tsaka yung mama na yun. Tapos, 1, 2, 3 daw. Sus, pag 3 na, parang persa kagad yung malaki. Persado kagad niya. Kaya lang, nagulat siya ba? Kasi yung airpot ko, malakas yun sa mga daliri niya. Kasi talagang yan sila, magkakapatid. Yung kapatid niya nga na dumadalaw sa amin na Special Forces na sundalo. Tsaka yung mga tiyo ko pa doon na dumadalaw rin sa amin. Mga matitikas din katawan, kaya hindi kami basta-basta din na So yun na, parang pinabelo lang muna yung mamamalaking katawan. Persa siya siyang persa. Persado niya yung kanyang wrestle. Hindi niya magalaw-galaw ng todo. Sabi ng airpot ko daw, pagkatapos nung pumersa yung kalaban, sabi, tapos ka na? Ako naman, isang lang daw, isang ikutan lang daw. Pum! Sabi ng mama daw, okay, aray! So, parang ginagano na, binabitawan na yung daliri niya, pero naka-hold pa yung wrestle nga eh. So, nag-agi agad. Sabi ng mama, uy, ang lakas mo pala. Nang nagbitawan na. Tawa na ng airpot ko eh. Tinapik lang siya sa baga. Sa balikat dito. Tapos yung airpot ko pa, yung mga yun eh. Matitikas ang katawan eh, maski maliit eh. Nag-push up pa. Push up na ito lang dalawa. Push up, pinusapan sila doon sa harapan. Ganun kaastig yung airpot ko, Tatay Roger ko. Ganun, pinusapan sa harapan, dalawang daliri. Guys yan, kabilaan. So, tuwang-tuwa ako, kinikwento yun eh. Pero yun nga, ko yun minsan sa inuman nila, isang beses lang. Ganon din nangyari. Talagang malakas yung airpot ko sa eto lang, na wrestling. So, grabe yung tawa ako yun. Kasi ganon yun eh. Pero yung tito ko na army, sundalo, pag mag-push up yun, isang kamay. Tapos minsan, pagka sinasakay ako sa likod. Yun. Sinasakay ako sa likod. Dong, sakay ka sa likod. Push up yun. Nasa likod daw.
Nakasakay ako rito sa ano, Batok. Gano'n kalakas yung tito ko. Kasi siyempre army, trained yan. Tsaka special forces pa. Tsaka pakitang gilas pa yan. Mga kanyang ano, mga move niya na panglaban. Binibigyan ako ng ano, mga tip din na parang pang-counter. Huwag ka agad bumitaw. Pag abangan mo lang, one step ka lang. Tapos panatan mo agad kung saan yan, panga o ano. Yun, ganun mga tinuturo sa akin ng tito. Tapos yung snap na galing sa nakahiga ka, tapos bigla ka na lang nakahiga ka, tapos bigla mo na lang iangat yung katawan mo. Doon ko natutunan sa kanya yun. Gamit yung daliri lang habang nakahiga ka, isnap mo yung paa mo pataas. Tapos nakatayo ka na. Pero siya hindi. Pag siyang gumawa, walang kamay. Ulo lang, balikat, nakahiga. Ulo lang, balikat. Tapos snap niya yung paa niya. Nakatayo na. Walang daliri. Daliri ako eh. So, ganun kalakas yung tito ko. Parang mga martial artist ba sa, ano, sa China. Tapos mga routine nga, ano, mga pang ano eh, pagka ba magpa-practice siya, pakita niya. Pang, parang dalawang ano lang, tatlong tira lang siguro ng ano, pagka, ano, mga pinapakita niyang moves ba. Pero mababait yan ha, lalo na yan, sundalo na yan, disiplinado yan. Hindi nga nainom yan. Ganon yung tito ko na yan. Sayang lang namatay sa Mindanao. Binitaan na nga namin. Alam mo namin, Mindanao eh, magulo talaga dyan. So yun, na-flex ko lang yung tatay ko. Tsaka bait yun sa akin. Kalain mo minsan, wala yung mother ko sa Manila yata. So galing siyang trabaho, tanghali. Tanghali yun, uwian mo na yan para kumain ng mga trabahante. So lock lang ng dyan, ah, beef ng ah, Central, yung sa Osco. Boo! To, alam na, uwian na yan. So nagsasaing na ako noon para makakain yung airpod ko. Kasi nga, wala airpod ko. No? So nagsaing na ako ng ano. So pagdating ng airpod ko, sabi niya, bakit matagal wala pa? Pagbukas niya, nakalimutan ko pala. Nakalimutan ko, wala lagyan ng tubig. Wow. And then, my father, actually, mabait talaga. Tiningnan lang ako. Alalingan ng konti. Tapos, yun na, parang napailing lang. Tapos, kinuha niya ulit yung taldero. Kasi saing lang doon eh. Tapos, kuha siya ng panibago kay parang nasunog na. Panibagong bigas. Dinlagay ng kanin. Bigas, din tubig. Din saing. So, yun, hindi ako sinaktan ng father ko. Parang maski salita nga eh. So, alam ko, mabait yung father ko. Yun, unfortunate lang. Nung nag-Saudi na yun, nung wala kaming narinig, kung ano na lang mga sinasabi, doon baka lumipat sa ibang, country ng Middle East, tumawid or what. Sabi na, parang legal naman yung pagdating na ng Saudi. Tapos yung iba, baka nagsawa, or yung iba, doon baka nakulong. So, yan, yung naging, ko kasi, maraming mga nababalita, mga lulakong Pinoy din, na kasi maraming ang gold doon. Pagka tipong pauwi na, nag-ano, nagpupunta ng mga tindahan ng gold doon sa Saudi. And then, may dalang soft drinks, o kaya, mga gimmick. Yun pala, yung mga pinipiling gold, dinalagay na soft drinks, yung gano'n yung mga Pinoy. So, parang naisip ko, baka nga gano'n ginawa ng tatay ko, no? Ganon, pero hindi kasi either sa Saudi, parang yan parang pagka nagkamali ka doon, kung hindi ka man patay, like halimbawa na nako, putol yung either buong rest mo or mga daliri mo, ganun nangyari. So nung biglaan yun, nung umuwi naman ng airpod ko, doon na sa Manila or dito na sa Manila, buo naman ang kamay, wala nang problema. So, ibang rason. So, hindi yung nakulong. Pero yun yung ibang impression nun. So, anyway, kung anong reason man yun, I didn't mind asking. So, masaya lang kami. Lalo na ako, first time akong nakita ko ulit yung airpod ko.
niyakap ko lang kagad. Diba? Yun yung best moments ng nakita mo ulit, Papa. Well, ano yun, mga airpod ko, tsaka yun nga. Okay, so tapos na tayo, tapos na ako sa mother side ko, malamang. Basta, well, ano rin kami, kahit pa paano, hindi naman mayaman, pero we earned respect. Maski nga yung mga, hindi kami nasasaktan dyan. Or ako, yan, bata pa. Parang ano na rin, mga train na rin kasi mga bata nga nun, since may mga boxer din sa amin, naging si Billy E. The Kid. Kalimutan ko apelido. So, normal na sa amin yun. Mga bata pa kayo, pinagsusuot ng gloves. Tapos practice ng boxing. So, yun. So, yung unang suot ko ng gloves, alaala ko. First time yun. Bugbog ako. Kasi syempre, di ba pa ano. Tsaka yung nakabugbog sa akin, yung younger sister niya, kabatch ko, nakalimutan ko. Cute din, pero yun, basta lang, ganun. Nabugbog ako, kunti lang tama ko, sa dalawa, pero siya, mga 8, 10. Ganun yung ratio. Kasi hindi pa nga, wala pang ano eh. Dahil ngayon, mga baksing-baksing na sa iba, yun, ano ka na, marunong ka lang. Yan. So, yan ang kwento. And then, mga ano yan, parang training na rin. Yan na discipline kumbaga kasi ganun nga sa ano, parang sports. Pagka nasa sports ka talaga, like yun, boxing, basketball, bilyar. Marunong rin kami mag-bilyar nga kasi kami magkakapatid. Yun nga, like kagaya ng ibang lumalaki sa Oscar, may bilyaran din sa bowling, tennis, bilyaran din sa basketball. Meron kami ganun doon, lumalaki kami ganun. So ano sa amin yan, maano yung buhay namin noon kahit paano until nga nasikip yung ano na parang naipit na yung sa sugarcane industry. And then dito napapasok yung ano ng nanay ko. Kasi medyo matalino rin yun. Ganito. Yung nanay ko, Marcos loyalist talaga yun. Then alam niya yung mga balita rin kahit pa paano. So yun nga, kasi nga si Marcos nga noon, inipit na ng mga bago mag 86 no. So revolution and sa revolution. Inipit na ng mga Panoyon yung kanyang economic policy. Yung kanyang economy. Kasama na yung sugarcane industry. Kaya kami noon, yung time na yun, naputol yung kaligayahan namin kasi naapektado kami. So Iloilo, basta mga ganong area, mga Negros, sugarcane industry yun. Kasama yun sa amin, tsaka yun sa Hidico. So, somewhere on the unahan pa dun sa Bilyabang na lugar after Ormoc. Meron pa dyan sugarcane industry. So, Hidico yun. So, kaya naapektado kami. Pero itong Hidico yata, hindi ko alam kung may sariling PR sila. O nagdadala na lang sila ng tubo nila, raw. May mga sugarcane pa talaga, mahaba pa. Dinadala sa Osco sa amin, sa ano dyan, kumpanya dyan sa Osco. Sa operation dyan sa Osco. So, yung nanay ko nga, matalino nga yun, kahit pa paano, nilista ng Marcos, alam niya, iniipit na yung Marcos na administration. Baka Imelda Marcos talaga yun. Kasi nga, waray din yung ano namin sa family ko. Maski sa mother side ko, yung tatay nga niya from Waray din, Samar. And then, yung Reyes, yung mga old names pa pala yan. Narinig ko yan sa Talumpati, sa Congress. Na mga Reyes is one of the oldest din na mga apelido sa Pilipinas. So yung mga ancestors nga namin, medyo mga luma rin talagang tao. So yun yung reason din kung bakit
ano si um, Angelo Reyes, yung General Angelo Reyes. Kasi Reyes din yun. Tsaka yung tayo yun, parang kami rin, parang ako. Minsan nga, yung first nalabas ko sa US, um, first experience ko labas through Louisville, Kentucky ako noon. Uh, Gumawa kami ng softwares noon from the scratch to RCG. Yung labas ko noon, pag ano ko pa lang sa palabas pa lang sa airport uh, ng NAIA, napagkamalan akong since Reyes, napagkamalan akong pamangkin ka ba o kamag-anak ka ba ni General Angelo Reyes? Kasi matitikas nga din yung tayo namin tsaka yung mukha namin. Ganon din ang ano eh. So naisip ko nga eh, rin kamag-anak namin kasi yung lolo ko, yung lolo Pedro ko Reyes, ah may mga kapatid din yun or ano. And then siya, so alam mo naman yung Samar, bukod doon sa mga NPA noon, mga nauna pa, mga daga or something na mga grupo pa, or mga naunang ano pa. Talagang maraming patayan din sa Samar. So, yung ibang mga kapatid niya na ano na rin, o mga pinsan niya, ano na, layuan na. Then siya na huli. Then ang kwento pa nga nun, sabi ng Tia Carmen ko, kapatid ng nanay ko. Ito si Tia Carmen, nung pinunta niya dun sa lugar, nakwentuhan na lang, nabutan na yung kwento na yung lulo ko. Actually, maraming lupain din. Then in fact, yung lupa doon na isa, yung tinayuan ng isang town doon ng hall, parang town hall, lupain pa ng lulo ko. Parang ganun ang pagkakwento ko. Basta ganun yung dating sa akin noon, ng pinuntahan ng Tita Carmen ko. So, yun, mga ano rin talaga sila. Diba? And then, ito, isa pa, nakakakilabot eh. Nung namatay daw yun, Lindol, namatay daw yung lulo ko. Matay na ha. So, dinala na sa bahay ng lulakalan ko. Magkatabi lang ngayon, lulagurin ko eh. So, nandyan lang. So, yung lolo Pedro ko nga, namatay na, dinala doon. Nakahiga na, patay na. Ayun, ilang oras na. Bigla daw tumayo sa upuan niya. Parang umangat sa hiniga niya, nakaupo na lang. Tapos gulat lahat daw. Sino sila lulakalang doon, lulaguring sino mga kapitbahay pa doon. Ay, grabe. Tapos humingi ng tubig. Tapos, yun, nabigyan naman daw, hindi ko alam kung sino nag-abot, lulakalang ko or what. Nabigyan naman daw ng tubig. Tapos uminom daw, talaga. Uhaw na uhaw. Grabe. Tapos pagkatapos ng inom, nagbuntong hininga lang. Then, tingin, and then higa ulit. And then, patay na ulit. Ganun kakilabot yung mga kwento Pero yun, siguro may verify nila doon. Basta ganun yung kwento nun. Kakaiba yung lahi ko. Yung mga ancestors ko. Nakakatuwa. Nakakatuwa na talagang minsan na ano ka rin eh. Kasi kulang lang sa education. What if yung ano ko mga edukado talaga. So we could have some claim doon sa mga kung ano yung dapat. And then all of our sana maayos yung buhay. Pero hindi rin na maranasan namin yung kagaya ng experience ko from the raw talaga. We built our pagkatao, personality through raw experience talaga. Mahirap talaga ganun. So, hindi ko rin may pagkapalit yan. Kasi ito yung personality ko. Yung strong personality ko na hindi alam ng karamihan. Literal nga, yung nanay ko sa Manila na kami, may kidneys na. Puro kami padoktor, dialysis, punta na kung saan, Laguna, San Pedro, Quezon, kung saan, hindi ko alam kung anong lugar. Magpagamot lang, mga albularyo ba?
pero wala na talaga eh. So, yun yung mga ano, na maski puro na lang doktor, dialysis. So, doon kami mahina, kaya hindi kami nakabelo rin sa financial. Sa mga doktor lang. Kaya medyo ano rin ako sa mga doktor na yan. And then, nung sinugod namin sa ospital yung nanay ko, ako pa nagbuhat, ang bigat na. Malakas ako eh. Walang problema sa akin yung mga ganong timbang eh. Pero ang bigat na, parang naging bato na yung nanay ko. Kasunod lang ng kapatid ko sa akin, dinala namin sa ospital. Tapos sa unang dinala sa San Juan de Dios. Tapos parang hindi inattend ng ano, dapat emergency, di ba? Nandoon lang. Parang in-inject lang ano. So nagalit ako nun. Napasigaw pa yata ako nun sa anong ba ang galit ko. Bakit hindi ina-attend yung nanay ko? Emergency na yan, lamig na lamig na. Well, that's something na parang galit ka sa mundo. Sa ano ba to, mga professional na to, hindi man in-attend yung maayos. So, yan hindi naging magandang experience. Tapos pinaka-perma pa kami ng waiver. Yan lang pala kasi ililipat na ng ibang hospital, wala silang capacity to address kung ano yung need ng nanay ko as emergency room doon sa hospital na sa San Juan de Dios yun. Along Ross Boulevard yun, katapat ng yun, CCP, Philsite. And Films City, yung sa project ni Imelda. Yan. So, pinapirma lang pala kami ng waiver para ipadala sa ibang hospital. Akalain mo yun, hindi kung noon pa lang, may oras pa, may time pa. Pinag-antay pa kami ng ilang ano, baka inabot pa kami ng 20-30 minutes doon kaantay. Yan lang pala, ililipat lang. Tapos, ipiperma ng waiver. So, syempre, para mabilis yung ano namin, nagperma na yata ako or sister ko or mother ko. Basta naperma na lang kami para madala, chance ba? Then, dyan na sa Manila. Malapit sa may UN. Sorry. Ito, wala na. Isa emergency room doon. Wala nang, ano sabi, mukhang may harapan na kami dyan, sir. Sabi ng isang doktor. Then, wala kaming give up ng younger brother ko. Kami sa puso. Palitan kami sa puso. Mga, ano ba talaga? Laban pa sana. Ilang minuto rin. Tapos nandun na sister ko, parang nakatingin na lang. Ang sinos. Pero, kami ng kapatid ko, younger brother, pampa rin. Gusto namin, syempre, nanay mo yan eh, gusto mo mabuhay. So, ilang minuto na, tapos parang sabi ng sister ko, sinis na wala na. And eventually, we give up yung younger brother ko si Roy. Tapos, yakapan na lang. So, yun na. Yun yung ano ng death ng nanay ko, nanay maulit. So, maski anong mga dialysis na yan, maski anong klaseng padoktor pa yan, so yun, doon na tumatak ang ano ko, mind ko na as much as possible talaga, except traumatic, yung mga injuries na ano ka, bigla kang nagkasugat, na injury pa mo, yan, the best dyan yung mga doctors, so traumas and everything, kailangan dalhin. Sa akin, may part, yun na, doon na nagbi-build up yung mga ano ko, na ayaw ko ng medicines, ayaw ko ng medical. So doon na, yung mga anti-vaccine na yun, kami yung mga, ano doon, unvaccinated, kagaya ng sister ko rin. So nag-ano kami, ayaw namin na. So, yun, kwento yun sa ano namin, sa strength ng pamilya namin doon. Yun. So, yan, nag-build up yung ano ko. Kasi kaano ko lang noon. Kag-graduate ko lang noon.
And then, first job ko lang, doon, kilala ko yung first girlfriend ko sa, ano, sa office na yung DataWare. Yun, yung mga boss namin noon may-ari. Mga colonels din, military. Colonels or pares yun sila. O nag-retire general yung isa. Sila mga may-ari noon. So, mahina pa yung IT noon eh. So, yun na nga yung sinasabi ko. Yung time namin, struggling pa lang yung mga companies noon. Nag-uumpisa pa lang eh. So, doon na tourist doon na kung bakit makita mo sa resume namin na maraming palitan. Hindi yan talagang lang, unstable pa yung IT noon. Imagine nga, nag-umpisa kami sa IT na yun na wala pang Windows. Yung Windows na ginagamit namin, banggit ko na yun, Windows 3.5.1, which is command line lang. Yung command line yung nasa CPRAM ka lang, tatype ka lang dyan. Yung ganun. Ganun yung namin noon. Technology pa lang noon. Yun nga. Yung sa networking, instead of Cisco, Nobel pa lang yun. Then nakikita ko yung nun, mga telepono na kung meron mo nagkakaban, na PBX pa. Wala parang pa yung voice, VoIP. Hindi ngayon, parang pwede ka na sa Teams or maski sa Messenger. Diba? Hindi ka na naka-advance sa ilong layo. And then, yun nga, since nga dapat maaga pa lang nagsimula yung IT, huwag kayong mabahala. Pero na yun multi na kasi yung company namin is Saudi-German hospital sa Saudi. Diba? So kung nagkataon lang, nagka-survive yung namin, kung mataas yung PC, yung pera ng boss namin, yung mga sundalo na yung retired generals. Kaya rin Nako, asenso kami, pero talagang kinapos eh. Then we parted ways. Yun yung company namin. Yun. So, doon ko rin natutunan yung unang Oracle. Yung mga earlier versions pa. So, hindi naman talaga pinaka-early, pero version 7 or 6.9, yung nag-develop kami sa Saudi German Hospital. Yung GUI noon, mga guhit-guhit pa lang, ganun sa Oracle noon. Wala pa nga yung Windows eh. So yung mga GUI, mga line pa lang, which is yung sa sa AMA ako noon as college. Yung ganun din yung mga GUI namin, tapos linalagay yan lang mga shadow para mag-represent siya as good GUI kumbaga. Then talagang text pa. So yun yung hindi lang nag-survive. Then doon nakilala yung first girlfriend ko. Then yun din yung nakita ng mother ko, nakita ng sister ko nang namatay doon sa Manila Memorial. So yun, eventually yung mother ko naging magkapitbahay kasi inano niya yun habang tinatawid namin yung saan ba ito? Sukad Road papuntang Laguna ba? Or Quezon? Hindi ko alam. Parang ganun. Habang tinatawid namin yun, yung nagdadrive pala ni pinsan ko si Kuya Toto. Pero yung Kuya Toto na yun, pinsan ko actually yun. So, yun, habang nagdadrive yung owner lang yung sasakyan namin. Nung nagdadrive kami along Sokat, sabi ng nanay ko sa amin, ako, kay tatay, Kuya Toto, sabi niya, Dong, tay, pagka mamatay ako ha, dito gusto. Manila Memorial. Ayun. Tapos, yun na nga nangyari. Manila Memorial talaga siya. Naging kapitbahay na sila, si Louis Beltran. Kaya pala gusto niya doon dahil doon si Louis Beltran na namatay living. Then eventually doon din sila Cory Aquino. Ganun. Doon din na namatay.
Ay, linibing, I mean. So, parang nag-aano lang ba, nakakatuwa ang nanay. Kaya anyway, yun, wala na siya. So, yun lang muna siguro. Pag-flex yun sa mother side ko ng ancestral namin para dyan ang mga kapatid ko tsaka yung mga experience ko sa kabataan kasama ko. Talagang masaya. Yun lang yung share ko muna. No? Then siguro later on bukas yung sa father side ko naman. Hanggang rin ako nagulat eh. Okay, so till next time guys. Have a good day. Be a good people. Be a good person. Always at the righteous side sa at the light side kasi yun eh, may calmness ka dun eh. Peace ka, so hindi ka kailangan mag-iinom sa gabi, maglalasing ka sa gabi, nagagarili bago makatulog ganun. At peace ka, tsaka wala kang takot. So, ganun kami. So, yung ano rin ng father ko, kasi father ko, sabi, pagka magtrabaho ka na doon, trabaho ka lang, hayaan mo na yung mga ano ng iba. Kasi alam niya mangyayari yung mga ganun. And then sa mother side ko naman, fighter yun. Fight long! Fight good! Mga ano ba, fighter, ano yun. Warriors, ano rin yung kanya, huwag kang basta-basta magpapaan. Alam niya yun. So, kasi yun nga, yung mother ko, medyo bago kami, natunugan na niya, na hindi naman yung maganda yun sa house ko. So, after 86, 87 ako nag-graduate, no? Kasi hindi nga ako kagad, pwede pa ako mabul noon eh, sabi ng, after ng graduation ng 87, sabi ng nanay ko bumalik, galing din Manila. Sabi na, daw kung gusto mong kasi ganun nga mother ko pagka punta ng Manila. May financial kasi yung titalina ko. Tumutulong din talaga yan. So, yun yung titalina ko doon sa may baklaran ng tindahan na ang may-ari is mga makapagal. So, sila Kuya Pepe, tsaka si Atilina o Titalina. Mga ganun lang yung tawagan namin. Pero yun nga, mga ano yan, pero respeto yan. Parang naging family kasi silang tatlo kasi sila talaga nag-umpisa. And then, kumpiyansa lang yung tita ko, kasama siya sa pagpalago ng ano nila, ng business nila. Then, kulang din sa kalaman ko. Kalaman na less ano. Hindi na magtabi talaga sa sarili niya eh. So, paubaya lahat sa mag-asawa, mga makapagal. Pero talagang turingan nila magkapatid niya. So sad lang kasi pagka hindi magkilala, like yung sa mga friends nila doon, paring Ogie sa kina Kuya Pepe mga anak. Ano yun eh, medyo hindi naman matataas for ano yan. Mga ano din, kasi naging artista nga yun eh. Mga kaibigan nun, sila Marty Soriano noon, sila Herbert Bautista. Sila yung magkakasama sa Kulit Bulilit na napapanood na sa TV yan, mga bata pa lang. So artista na yun, tsaka kumakanta yun sa mga club. Yan si Ogie na yun. And then yung kapatid niya si Tessa. Naganda rin, pinagka-artista ayaw. Tapos yung pangasawa niya is Mapwe na sa BIR nagtrabaho dati. Tapos nung kinasal yan sila, hindi ko alam kung sa hotel, kung anong name ng hotel, Manila Hotel, o rin dito sa may cultural center, CCP na hotel na nasa likod, mukhang dyan siya kinasal. Tsaka sa Manila yung reception, tapos sa Manila Cathedral yung kinasal, di ba? Big time dyan. Ganun din. Yung reception sa hotel na yun, hindi ko makaalala.
So doon kami, kasama kami doon para mga ano din na nakatay. Tapos so ngayon, ano, habang nag-aantay ng mga pagkain or what, nagsosyalan sila, sayo na kami. Mga ganun. Kasi walang problema sa amin yun eh, ako magkapatid. Parang expressive kami, hindi kami mahihain. Kumbaga. Kaya, ten, 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 ten. Ganun ako mga tugtog nun eh, mga new waves eh. So, yun, ang parang it was on the losing side yung Tita Lina ko nga sa sobrang tiwala. Hindi siya nag-ipon ng sarili niya talaga. So, sayang lang. Then, bandang huli nga, pati yung sa lupa doon sa ano, yung family niya, parang gusto niyang mag-ano kay ate niya. Wala nang problema kay ate niya. So, nagipit na sila sa pera.